Huling namataan ng bagyong Lando, 295 kilometers sa silangan ng Baler, Aurora. Patuloy po ang pagkilos ng bagyo pakanluran at inaasahan tatama sa lupa bukas na umaga sa probinsya ng Aurora. At para sa iba pang detalye, narito po ang pahayag ng Pag-asa. Bumagal ng kanyang pagkilos. From 12 kilometers per hour ngayon ay inaasahan po natin na tatakbo siya o babagal siya sa 10 kilometers per hour. But consistent pa rin ang kanyang direction westward, palapit sa Aurora province. So itong ating latest forecast track na consistent ang westward movement ni Bagyong Lando at bukas na umaga o Sunday ay naglandfall siya sa bandang Aurora. So inaasa atin na sa Aurora maglalandfall itong bagyong si Lando. Then Monday na umaga, nasa landmass sa lupa siya, mostly dito sa northern Luzon. And Tuesday ng umaga ay nasa lupa pa rin siya. Umaga. And then Wednesday ay nasa dagat na siya. And Thursday, October 22, ay malapit na po ito sa Batanes and sa Taiwan. So yun yung makikita hanggang sa last forecast position ng bagyo ay nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility. So ito na ngayon ang mga lugar kung saan nakataas ang public storm warning signals. Number 3 sa Aurora, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Ifugao, at yung Northern Quezon kasama ang Polillo Islands. So itong mga lugar nito ay makakaranas pa rin ng masungit na panahon. Public storm warning signal number 2 sa Cagayan kasama Calayan at Babuyan Group of Islands, Benguet, Mountain Province, Abra, Kalinga, Apayao, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Rizal, rest of Quezon, Camarines Norte, and Catanduanes. Itong mga lugar nito ay makakaranas pa rin ng masungit na panahon. Samantalang itong public storm warning signal number 1 sa Batanes, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas, Albay, Camarines Sur at Metro Manila. Ang mga lugar na kinabanggit ay makakaranas ng pag-ulan at pagbugso ng hangin. And lugar nito, lahat ng mga lugar nito nakataas ang public storm warning signal ay paalala po sa mga posibleng landslide and flash flood at ganoon din yung storm surge sa mga coastal areas. So isa sa mga ginagamit namin sa pagbibigay o yung paggawa ng forecast sa mga lalo po sa ulan, dulot ng bagyo, Lando. Itong ginagamit naming rainfall forecast mula sa GSM o Global Spectral Model. Ang umpisa nito ay from 8 o'clock kagabi hanggang 8 o'clock mamaya. At ang forecast niya, ang maraming ulan dito sa Aurora, Quezon. Yung makikita ito, meron tayong stasyon dito, Kasiguran. Ang rainfall forecast ay moderate to heavy rains. At sa Quezon, meron tayong stasyon sa Infanta, Alabat, Daet sa may Bicol, ay ang forecast ay malalakas yung ulan. So pinapakita nito dun sa eastern section ng Luzon, yung Aurora, Quezon, and Bicol region, ay makakaranas ng moderate to heavy rains. Ngayong araw, hanggang gabi. Ito yung forecast niya hanggang gabi, 8 o'clock. Sa Metro Manila ay ito yung Science Garden. Within 24 hours ay light to moderate rains ang inaasahan natin ngayong araw. Magtatapos siya hanggang mayang gabi. Then sunod na 24-hour rainfall forecast from
Magsisimula yan mayang gabi, 8 o'clock, hanggang 8 o'clock ng gabi bukas. So, ang forecast, halos Northern Luzon, ay biglang nakikita nyo na biglang lumakas yung mga pag-ulan. At mostly dito sa Northern and Central Luzon, ang maraming ulan. At kasama na rin ang Size Garden, ito. Yung kahapon ay light to moderate rains, ang forecast natin ngayong araw. And then, forecast natin mayang gabi from 8 o'clock ng gabi, ngayon, o mamaya hanggang bukas ng 8 o'clock, ay ang forecast para sa Metro Manila ay malakas ang pag-ulan. So, ibig sabihin na asahan natin ang paglakas ng ulan dito sa Metro Manila mayang gabi. At yung makikita mayang gabi ay umpisa ng lumakas ang ulan sa halos buong lugar ng Northern and Central Luzon.